Ninakaw ang buhay ko sa isang malamig na selda. Habang naghihingalo ako sa panganganak sa semento, nagpapakasarap sila sa aking kama. Ipakulong siya. Hindi akin ang bastardong yan. Ang huling pandidiri ng asawa ko. Ngunit nagkamali sila. Ang luha ko'y naging patalim. Ako si Elena at babawiin ko ang aking anak. Handa na ba silang masunog sa impyernong ginawa nila? Ipakulong niyo na siya. Wala akong asawang magnanakaw. At mas lalong wala akong asawang kayang ibenta ang sariling dangal para sa ibang lalaki. Ang mga salitang iyon ni Tristan ay tila mga talim na bumaon sa pandinig ni Elena. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na maari niyang matanggap. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa gitna ng kanilang sala, habang ang kamay niya ay mahigpit pang nakahawak sa isang maliit na puting damit ng sanggol. Kapupuno lang niya ang kabinet ng mga bagong labang gamit para sa anak na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ang anak na 7 buwan na niyang iniingatan, ang anak na bunga raw ng pagmamahalan nila ni Tristan. Dahan-dahang napatingin si Elena sa kanyang asawa. Nakatayo ito malapit sa pintuan, matigas ang anyo at madilim ang mga mata. Sa tabi nito ay si Valerie, ang matalik nilang kaibigan at pinagkakatiwalaang sekretary ng kumpanya, na ngayon ay nakahawak sa braso ni Tristan habang kunwari ay umiiyak at nakatingin sa kanya ng may halong awa. Tristan, ano itong sinasabi mo? Anong magnanakaw? Nauutal na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa bigat ng dibdib. Kakaayos ko lang ng gamit ni baby. Tignan mo, Tristan. Gumalaw siya, naramdaman mo ba? Nagluto ako ng paborito mong sinigang kasi akala ko maaga kang uuwi. Binitiwan ni Elena ang maliit na damit. Marahan itong lumipad sa sahig, tila isang huling hininga ng kapayapaan sa loob ng bahay na yon. Ngunit bago pa niya mahawakan ang kamay ng asawa, iniluwan ng pintuan ang 2 unipormadong pulis. Mrs. Elena de la Vega, you are under arrest for qualified theft and estafa. Malamig na pahayag ng isa sa mga opisyal. Naramdaman ni Elena ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang bawat tibok ng puso niya ay naghahatid ng hapdi na gumuguhit hanggang sa kanyang mga dulo ng daliri. Tiningnan niya si Valerie at doon, sa kabila ng mga pekeng luha nito, nakita ni Elena ang isang mabilis at mapang-uyam na ngiti. Isang ngiti ng tagumpay. Elena, paano mo nagawa ito? Hikbi ni Valerie. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Ibinigay ni Tristan ang lahat sa'yo, pero ninakawan mo pa ang kumpanya para ibigay sa lalaki mo? At ang batang iyan, paano mo nasikmurang sabihin kay Tristan na sa kanya iyan? Hindi totoo yan! Tristan, makinig ka sa akin! Sigaw ni Elena habang nararamdaman ang malalamig na bakal na pilit na ikinakabit sa kanyang mga nanginginig na pulso. Ang tunog ng paglak ng posas ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid, tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang isang malayang babae. Hindi lumingon si Tristan. Tinitigan lang nito ang mga dokumentong nasa mesa, mga pekeng bank transfers at mga larawang kuha mula sa malayo na nagpapakita kay Elena na may kausap na ibang lalaki. Mga ebidensyang maingat na itinanim ni Valerie sa loob ng maraming buwan. Dalhin niyo na siya rito. Ayokong makita ang mukha ng babaeng sumira sa tiwala ko at sa pangalan ng pamilya ko. Utos ni Tristan. Ang boses nito ay walang bahid ng pag-aalinlangan, walang kahit katiting na pagmamahal na natira. Habang hinihila si Elena palabas ng kanilang tahanan, nararamdaman niya ang bawat hakbang na tila paglubog sa isang malalim at madilim na hukay. Ang kanyang malaking tiyan ay sumasagi sa mga pulis, at ang sanggol sa loob ay tila nagproprotesta. Malalakas na sipa ang ibinibigay nito na tila nararamdaman din ang takot ng kanyang ina. Nilingon ni Elena ang huling pagkakataon, ang kanyang asawa. Nakita niya si Valerie na dahan-dahang isinasara ang pinto. Ngunit bago ito tuluyang sumara, nakita niya kung paano inakay ni Tristan si Valerie paupo.
Ang kamay na dati ay humahaplos sa kanyang buhok ay nasa balikat na ngayon ng ibang babae. Nang marating nila ang labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Isinakay siya sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis. Doon, sa gitna ng amoy ng luma at kalawang, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Elena. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luhang ayaw tumigil sa pag-agos. Napahawak siya sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Tila isang malakas na alon na dahan-dahang lumulunod sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang dilim? Kung ang tanging taong inaasahan niyang magbibigay ng liwanag ang siya mismong nagtulak sa kanya sa impyerno. Ang amoy ng kalawang, lumang semento at matapang na kemikal ng disinfectant ang sumalubong kay Elena nang mamulat siya sa loob ng maliit na klinik ng piitan. 2 buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon ng pagkakanulo, ngunit ang bawat araw sa loob ng selda ay tila 1 taon ng pagdurusa. Mas maaga kaysa sa inaasahan, ang kanyang katawan ay sumuko na sa tindi ng stress at walang katapusang kalungkutan. Huminga ka ng malalim, Elena. Isa pa, itulak mo pa. Sigaw ng doktor ng piitan, isang matandang lalaki na halatang pagod na sa kanyang trabaho. Nakalubog ang mga daliri ni Elena sa manipis, maduming tela ng hospital bed. Ang kanyang pawis ay humalo sa mga luhang hindi na natuyo mula pa noong araw na iniwan siya ni Tristan. Wala siyang kamay na mahahawakan, walang mga salitang nag-aalo na magiging maayos din ang lahat. Sa bawat pagkirot ng kanyang sinapupunan, ang mukha ni Tristan ang nakikita niya. Hindi ang mapagmahal na asawa noon, kundi ang lalaking nagtaboy sa kanya sa dilim. Ang kanyang lalamunan ay nagpakawala ng isang impit na ungol ng matinding sakit. Sa bawat puwersa na ibinibigay niya, pakiramdam niya ay hinahati ang kanyang buong pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat ng hapdi ng panganganak, mas matindi ang hapdi ng katotohanang mag-isa siya. Mag-isa siyang lumalaban para sa sanggol na bunga sana ng kanilang pangarap. At sa wakas, sa gitna ng isang napakahabang pag-iri at panalangin, isang manipis ngunit malakas na iyak ang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng klinik. Isang batang lalaki. Nang ilapag ng nurse ang madulas at mainit pang sanggol sa kanyang dibdib, tila huminto ang mundo ni Elena. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit at poot na namuo sa kanyang dibdib sa loob ng 2 buwan ay biglang natunaw. Ang kanyang mga labi ay nanginig nang maramdaman ang mahinang hininga ng kanyang anak sa kanyang balat. Ito si Leo, ang kanyang anak, ang kanyang tanging dahilan para mabuhay. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay mabilis na napalitan ng panibagong takot. Nang subukan ni Elena na pakanin si Leo, walang lumalabas na gatas sa kanyang dibdib. Ang matinding gutom, ang kawalan ng maayos na tulog, at ang walang katapusang pag-iyak sa gabi ay tuluyan ng nagnakaw sa kakayahan ng kanyang katawan na buhayin ang kanyang anak. Nagsimulang umiyak si Leo dahil sa gutom. Ang boses nito ay puno ng paghahanap sa pagkalinga na hindi maibigay ni Elena. Wala akong gatas. Anak, patawarin mo si Mama. Patawarin mo ako. Bulong ni Elena habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa pisngi ng sanggol. Sa sulok ng pinto, isang matandang babae ang nakatayo. Si Nanay Rosa, isa sa mga matatagal ng bilanggo na kilala sa pagiging matapang ngunit may busilak na puso. Hawak-hawak nito ang isang maliit at lumang platitong may lamang mainit na sabaw ng malunggay. Uminom ka nito, Elena, sabi ni Nanay Rosa sa isang mahinahon ngunit seryosong boses. Ibinigay ko ang rasyon kong isda para lang igawa ka ng sabaw na ito. Huwag mong hayaang magutom ang anak mo. Kailangan mong maging malakas. Tumingin si Elena kay Nanay Rosa nang may matinding pasasalamat. Tinanggap niya ang sabaw
Bawat hurnong mainit ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Nang kumalma ng bahagya ang pakiramdam ni Elena, dahan-dahan niyang binuhat si Leo at sinimulan itong iduyan sa kanyang mga bisig. Alam niyang sa lugar na ito, wala siyang mamahaling kuna o malalambot na unan para sa kanyang anak, ngunit meron siyang pagmamahal na hinding-hindi mananakaw ng kahit na sino. Sinimulan niyang awitin ang isang lumang oyayi, ang paboritong kanta ng kanyang ina noon. Ang kanyang boses, bagamat basag va mahina, ay dahan-dahang naghatid ng kapayapaan sa umiiyak na sanggol. Sa bawat nota na lumalabas sa kanyang bibig, nangako si Elena sa kanyang sarili na kahit anong mangyari, poprotektahan niya si Leo. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis ding bumasag. Kinabukasan, habang mahimbing na natutulog si Elena kasama ang kanyang anak sa loob ng kanilang selda, ang marahas na tunog o pagbukas ng bakal na pinto ang gumising sa kanila. Pumasok ang isang gwardiya na may kasamang isang babaeng nakauniforme ng pang-opisina. May hawak itong clipboard at isang formal na dokumento. Elena de la Vega, tawag ng gwardiya ng walang anumang emosyon. Ito ang kinatawan mula sa DSWD. Narito sila upang kunin ang iyong anak para dalhin sa ampunan. Ayon sa batas, hindi maaaring manatili ang sanggol sa loob ng piitan. Tila binuhusan ng malamig na niyok si Elena. Niyakap niya ng mahigpit si Leo, habang ang bata ay nagsimula na namang umiyak dahil sa gulat. Tumingin si Elena sa dokumentong hawak kwa babae. Ang mga salita doon ay malabo, ngunit ang kahulugan ay malinaw. Ang kanyang kon ay kukunin sa kanya. Huwag, parang awa niyo na. Huwag niyo siyang kunin sa akin. Siya na lang ang meron ako. Ang boses ni Elena ay isang basag na pagsamo na dahan-dahang namatay sa loob ng 4 na sulok ng selda. Nakaluhod siya sa malamig at malagkit na semento. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot ng mahigpit kay Leo, na tila ba ang kanyang yakap ay isang kuta na kayang humarang sa buong mundo. Ngunit ang kuta ay gumuho nang maramdaman niya ang malalakas na kamay ng nurse at ng gwardiya na pilit na binubuksan ang kanyang pagkakayakap. Isang matunog na hakbang ng mga sapatos na may mataas na takong ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang tunog na hindi nababagay sa amoy ng kalawang at dumi sa loob ng piitan. Lumitaw si Valerie, suot ang isang mamahaling puting bestido na tila nanunuya sa maduming kulay kahel na uniforme ni Elena. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumulasok sa ilong ni Elena. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng buhay na ninakaw sa kanya. Bitawan mo na ang bata, Elena. Malamig na sabi ni Valerie habang nakatingin sa ibaba. Tila nandidiri sa babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Narito ako bilang kinatawan ni Tristan. Pinirmahan na niya ang lahat ng papeles. Ipapaubaya natin si Leo sa gobyerno dahil doon, mas may pagkakataon siyang lumaki ng maayos kaysa sa piling ng isang kriminal na gaya mo. Valerie, parang awa mo na. Alam mong inosente ako. Sabihin mo kay Tristan, kailangan ako ng anak ko. Hikbi ni Elena. Ang kanyang noo ay sumasayad na sa semento habang humahalik siya sa dulo ng sapatos ni Valerie. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Huwag niyo lang kuhanin ang anak ko. Hindi pa siya nakakakain ng maayos, Valerie. Mamamatay siya sa takot kapag wala ako. Tumawa ng mahina si Valerie. Isang tunog na tila kalansing ng mga baryang pilak sa gitna ng isang libing. Huwag kang maging makasarili, Elena. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na tinatawag na anak ng magnanakaw? Gusto mo bang dito siya magmulat ng mga mata sa loob ng rehas na ito? Kung talagang mahal mo siya, hayaan mo siyang umalis. Hayaan mong makalimutan niya na nagkaroon siya ng inang tulad mo. Sa isang marahas na hila, tuluyang naagaw si Leo mula sa mga bisig ni Elena. Ang nakabibinging iyak ng sanggol ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa bawat hibla ng puso ni Elena.
Nang maramdaman ang kawalan sa kanyang mga braso, naramdaman ni Elena ang isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Isang pakiramdam na tila binunot ang kanyang buong kaluluwa mula sa kanyang katawan. Tumayo si Valerie, inayos ang kanyang buhok at dahan-dahang lumapit sa tenga ni Elena habang ang mga gwardiya ay inilalabas na ang umiiyak na sanggol. Huling pagkakataon mo na itong makita ang batang iyan, Elena. Bulong ni Valerie, ang kanyang boses ay puno ng lason. Sisiguraduhin ko na sa oras na lumaki siya, itatago ko ang bawat bakas ng iyong pag-iral. Para sa kanya, patay ka na. At para kay Tristan, isa ka na lang masamang panaginip na ayaw na niyang balikan. Nang isara ang marahas na pinto ng selda, ang tanging naiwan ay ang nakabibinging katahimikan at ang lamig ng semento. Gustong sumigaw ni Elena hanggang sa mapatid ang kanyang mga litid. Ngunit bago pa lumabas ang tunog mula sa kanyang bibig, mabilis niyang kinagat ang kanyang sariling braso. Ang kanyang mga ngipin ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa lumabas ang dugo. Pilit na pinipigilan ang anumang tunog na maaring magpakita ng kanyang kahinaan. Ayaw niyang matakot ang kanyang anak sa kanyang huling sigaw. Gusto niyang ang huling alaala ni Leo sa kanyang tinig ay ang banayad na oyayi na kinanta niya kanina. Nang dahan-dahan niyang bitawan ang sariling braso, ang mga mata ni Elena ay hindi na puno ng luha. Ang mga ito ay naging kasing tigas ng bato, kasing lamig ng bakal na rehas na nakapalibot sa kanya. Tumingin siya sa pader. Ang bawat patak ng dugo sa kanyang braso ay tila isang sumpa na kanyang isinusulat sa hangin. Mabubuhay ako. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay wala ng emosyon. Tanging isang nakakatakot na determinasyon. Mabubuhay ako para bawiin ang lahat ng kinuha niyo sa akin. Handa akong dumaan sa apoy, Valerie. Tristan, hintayin niyo ang aking pagbabalik. Sa labas, ang tunog ng papalayong sasakyan ay unti-unting nawala. Kinuha ang huling piraso ng katinuan ni Elena at iniwan siyang mag-isa sa dilim ng kanyang paghihiganti. 5 taon. Para sa iba, ito ay panahon ng paglaki, pag-unlad at pagbuo ng mga bagong pangarap. Ngunit para kay Elena, ang 5 taon ay tila isang mahabang gabi na binuo ng bawat marka sa pader ng kanyang selda. Ang tunog ng mabigat na bakal na nagkikiskisan sa semento ang naghudyat ng kanyang paglaya. Sa bawat pag-ikot ng malalaking kadena, tila unti-unting bumubukas ang isang mundo na matagal na niyang kinalimutan. Paghakbang ni Elena palabas ng malaking tarangkahan ng piitan, sinalubong siya ng init ng sikat ng araw na tila naninibago sa kanyang balat. Suot niya ang parehong kupas na blusa at maong na suot niya noong gabing arestuhin siya. Ang mga damit na tila mas malaki na ngayon sa kanyang payat na pangangatawan. Dala-dala ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang iilang gamit. Tumayo si Elena sa kanto ng kalsada. Ang ingay ng mga sasakyan at ang dagsa ng mga taong nagmamadali ay tila isang malakas na sampal ng realidad. Wala siyang pera, wala siyang tirahan. At higit sa lahat, wala sa kanyang tabi ang dahilan ng kanyang paghinga. Napatingin siya sa isang dambuhalang billboard sa kabilang panig ng kalsada. Doon, nakita niya ang mukha ni Tristan. Mas matikas, mas mukhang matagumpay, at may suot na mamahaling relos. Katabi nito si Valerie, na nakasandal sa kanyang balikat habang nakasuot ng isang makinang na engagement ring. The Power Couple of the Year ang nakasulat na tagline sa ibaba. Naramdaman ni Elena ang pait sa kanyang lalamunan. Habang siya ay nakikipaglaban sa mga ipis at lamig ng selda, ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya ay namumuhay sa rurok ng karangyaan. Ngunit hindi galit ang unang nanaig sa kanya, kundi ang pangungulila. Agad siyang nagtungo sa opisina ng DSWD, ang huling lugar na alam niyang kinaroroonan ng kanyang anak. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang kanyang pangalan na tawagin. Mrs. De La Vega, ayon sa aming records,
Si Leo ay nailipat sa isang pribadong ampunan, 3 taon na ang nakalilipas. Paliwanag ng social worker nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang Providence Orphanage, ito ay pinopondohan ng De La Vega Foundation. Dahil sa iyong nakaraang record bilang isang bilanggo, kailangan mong patunayan na mayroon kang sapat na kakayahan at matatag na trabaho bago ka payagang mabisita o makuha ang bata. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang ampunan ay nasa ilalim ng kontrol ng pamilya ni Tristan. Ibig sabihin, kahit malaya na siya, nakagapos pa rin ang kanyang kapalaran sa mga taong sumira sa kanya. Naglakad si Elena hanggang sa mapadpad siya sa isang maliit na karinderya. Ang bango ng mainit na kanin at ulam ay nagpaalala sa kanya ng kanyang matinding gutom. Binilang niya ang iilang barya sa kanyang bulsa, mga baryang ibinigay ni Nanay Rosa bago siya lumabas. Sapat lamang ito para sa isang maliit na tinapay at tubig. Naupo siya sa isang tabi at dahan-dahang hinati ang tinapay. Ngunit bago niya ito isubo, natigilan siya. Tiningnan niya ang kabilang kalahati ng tinapay na hawak niya. Iniisip niya si Leo. 5 taong gulang na ang kanyang anak. Ano na kaya ang paborito nitong pagkain? Mahilig din kaya ito sa tinapay? Ang bawat kagat ni Elena ay may kasamang alat ng kanyang luha dahil ang bawat sustansyang tinatanggap ng kanyang katawan ay tila isang paalala na wala siya sa tabi ng kanyang anak upang pakanin ito. Kinabukasan, hindi nag-aksaya ng panahon si Elena. Alam niyang kailangan niyang magsimula sa pinakamababa. Tinanggap niya ang trabaho bilang isang janitress sa isang malaking gusali sa lungsod. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lamang humawak ng mga papeles sa opisina at mag-alaga ng sanggol, ay natutong humawak ng mabibigat na mop at matatapang na sabon. Ang bawat pagkuskus niya sa sahig ay tila paglilinis din sa dumi ng kanyang nakaraan. Habang naglilinis siya ng mga bintana ng gusali, tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang dating Elena, na puno ng pangarap, ay wala na. Ang natitira ay isang inang handang dumaan sa butas ng karayom para mabuha ang kanyang anak. Isang hapon, habang naglalakad siya papunta sa ampunan upang subukang sumilip man lang sa malayo, natigilan si Elena sa tapat ng mataas na gate ng Providence Orphanage. Sa loob ng bakuran, nakita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno, mag-isa, habang ang ibang mga bata ay nagtatakbuhan. Ang bata ay may mga matang tila'y laging naghahanap, mga matang pamilyar na pamilyar sa kanya. Ngunit bago pa siya makalapit, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Ang plate number nito ay hindi niya makakalimutan. Sasakyan ito ni Tristan. Nagtago si Elena sa likod ng isang poste, ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Bakit narito si Tristan? At bakit ang batang yon ay tila biglang natakot nang makita ang sasakyang yon? Gamit ang isang lumang ID at rekomendasyong nakuha sa tulong ng mga kakilala ni Nanay Rosa sa labas, nagawa ni Elena na makapasok sa Providence Orphanage hindi bilang isang ina, kundi bilang isang hamak na tagalinis. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginagawa. Ngunit ang bawat paghampas ng mop sa sahig ay tila mas magaan dahil alam niyang sa bawat sulok na kanyang nililinis, maaaring naroon ang kanyang anak. Bilisan mo ang pagkuskos dyan, Maria. Sigaw ng punong tagapangalaga, isang matandang babaeng may matigas na mukha na ang tanging pakialam ay ang perang natatanggap mula sa mga donasyon. Parating ang mga donor natin ngayon. Kailangang makinang ang sahig. Yumuko lamang si Elena. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang buhok. Maria ang pangalang ginagamit niya rito. Isang pangalang walang kasaysayan. Isang pangalang hindi magbibigay ng babala kay Valerie. Habang naglilinis siya sa gilid ng palaruan, nakita niya ang batang lalaki, si Leo. Nakaupo ito sa isang sulok, malayo sa ingay ng ibang mga bata
na nag-aagawan sa mga luma at sirang laruan. Ang batang ito ay tila isang anino sa gitna ng liwanag. Lumapit si Elena. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na bumibilis ang bawat pagtibok. Nang makalapit siya, napansin niyang ang suot na t-shirt ng bata ay may mantsa ng putik at ang kanyang mga tuhod ay may mga sariwang gasgas. "Bakit ka mag-isa rito, munting bata?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng pag-iingat, tila isang marupok na kristal na baka mabasag sa kaunting pagkakamali. Tumingala ang bata. Ang mga mata nito ay eksaktong kopya ng mga mata ni Tristan. Malalim, matalino, ngunit sa kasalukuyan ay balot ng matinding lungkot. Hindi sumagot si Leo. Sa halip ay tinitigan lamang niya ang mga kamay ni Elena na nakahawak sa basahan. "Ang bango po ng mga kamay ninyo. Amoy sabon," mahinang sabi ni Leo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Elena at tila ninanamnam ang amoy nito. "Dito po kasi, laging amoy amag at luma. Sabi nila, ang mga batang basura na katulad ko, hindi dapat amoy mabango." Naramdaman ni Elena ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Batang basura? Sino ang maglalakas loob na tawagin ang kanyang anak sa ganoong paraan? Pilit niyang pinigilan ang pagtulo ng kanyang luha at dahan-dahang kumuha ng malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Binasa niya ito ng kaunting tubig mula sa kanyang timba at sinimulang punasan ang dumi sa mukha ni Leo. "Hindi ka basura, anak. Ibig kong sabihin, hindi ka basura, maliit na bata." Pagtatama ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Isa kang munting anghel." Nang itaas ni Leo ang kanyang braso upang tulungan si Elena sa paglilinis, bahagyang naangat ang kanyang t-shirt sa likod. Doon, nakita ni Elena ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa maputing balat ng bata, may isang bilog at maitim na peklat. Isang peklat na halatang galing sa paso ng sigarilyo. Hindi lamang iyon, may mga maliliit na pasarin sa kanyang tadyang na tila ba sinadyang kurutin o saktan ng paulit-ulit. Ang pagmamahal ni Elena ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na puot. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi lamang pinabayaan si Leo rito, kundi sinasadya siyang saktan. At alam ni Elena kung kaninong utos ang sinusunod ng mga taong gumagawa nito. "Sino ang gumawa nito sa'yo?" tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naglalabas na ng apoy ng galit. Yumuko si Leo at mabilis na ibinaba ang kanyang damit. "Huwag po kayong maingay. Baka marinig tayo ni teacher," sabi ni Doña Valerie. "Kailangan ko raw matutong tumanggap ng parusa para mawala ang masamang dugo ng nanay ko sa loob ko." Hindi na nakapagsalita si Elena. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa pagnanais na isigaw ang lahat ng katotohanan. Ngunit bago pa siya makakilos, ang tunog ng isang marangyang sasakyan na pumarada sa labas ang bumasag sa kanilang sandali. Ang tunog ng bawat hakbang ng mamahaling sapatos sa makintab na sahig ng hallway ay umaling-awngaw, papalapit sa kinaroroonan nila. Iyon ang mga hakbang na kabisado ni Elena. Mabigat, puno ng awtoridad at walang awa. "Nandito na si Sir Tristan! Mag-ayos kayong lahat!" Sigaw ng punong tagapangalaga. Nagpanik si Elena. Wala siyang mapupuntahan. Mabilis siyang gumapang patungo sa madilim na espasyo sa ilalim ng hagdan na malapit sa palaruan. Bit-bit ang kanyang timba at basahan. Pinigilan niya ang kanyang paghinga habang nakasilip sa maliit na puwang ng mga baitang. Doon, nakita niya ang sapatos ni Tristan na huminto sa tapat mismo ni Leo. Ang dating asawa niya ay nakatayo roon. Mukhang pagod, ngunit tila may hinahanap na hindi niya matagpuan. Nasaan ang batang sinasabi ni Valerie na kailangang bigyan ng dagdag na pansin? Tanong ni Tristan. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan. Nanginginig si Elena sa kanyang pinagtataguan. Ang taong naging dahilan ng kanyang pagkakulong ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya.
at ang kanyang anak ay nasa panganib na muling saktan ng mga salita o presensya ng lalaking hindi man lang alam na ang batang nasa harap niya ay sarili niyang dugo. Dumating si Valerie na tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Suot ang isang mamahaling bestidong kulay asul na tila sumasalamin sa kanyang mapayapang anyo. Sa bawat ngiti niya sa mga nurse at gwardiya, tila siya ang pinakamabait na donor na nakatapak sa Providence Orphanage. Ngunit para kay Elena, na nakakubli sa madilim na sulok sa ilalim ng hagdan, ang bawat ngiting iyon ay tila isang matalim na pangil ng ahas. "Tristan, sweetheart, pasensya ka na kung medyo nahuli ako," sabi ni Valerie sa kanyang malambing na boses, sabay kapit sa braso ni Tristan. "Pinuntahan ko pa kasi ang espesyal na laruan na ipinagawa ko para sa batang ito. Alam mo namang malapit sa puso ko ang mga batang nangangailangan ng disiplina at gabay." Tumingin si Tristan kay Leo, na ngayon ay nakatungo at nanginginig ang maliliit na balikat. "Siya ba ang sinasabi mong bata na mahirap pasunurin, Valerie? Mukhang tahimik naman siya." Lumapit si Valerie kay Leo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng bata, isang kilos na mukhang puno ng pagmamahal sa paningin ni Tristan. Ngunit mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Elena ang katotohanan. Nakita niya kung paano bumaon ang matutulis at mahahabang kuko ni Valerie sa balat ng balikat ni Leo. Sapat na para magdulot ng matinding hapdi, ngunit hindi sapat para mag-iwan ng bakas na mapapansin agad ni Tristan. "Disiplina lang ang kailangan niya, Tristan," bulong ni Valerie, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bata nang may nakakatakot na talim. Minsan ang mga batang may masamang pinagmulan ay kailangang turuan kung sino ang dapat nilang sundin. "Tito Tristan," mahinang tawag ni Leo. Ang boses ay puno ng pag-asa na baka iligtas siya ng lalaking nasa harap niya. Ngunit bago pa makasagot si Tristan, mabilis na sumingit si Valerie. "Leo, di ba ang sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit kay Tito Tristan kung ayaw mong ikulong ulit kita sa madilim na kwarto. Be a good boy, okay?" Bagamat ang tono ng kanyang boses ay parang naglalambing, ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa katinoan ng bata. Naramdaman ni Tristan ang isang kakaibang kurot sa kanyang dibdib habang nakatitig sa mga mata ni Leo. May kung anong pamilyar sa mga matang iyon, isang lungkot na tila matagal na niyang nakilala. Ngunit bago pa niya mapalalim ang kanyang iniisip, hinila na siya ni Valerie palayo. "Tara na, Tristan. Marami pa tayong aasikasuhin para sa kasal natin. Hayaan na natin ang mga gwardiya na mag-alaga sa kanya," sabi ni Valerie. Sa ilalim ng hagdan, nakakuyom ang mga kamay ni Elena sa kanyang basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Gustong-gusto niyang lumabas, gustong-gusto niyang sunggaban si Valerie at bawiin ang kanyang anak. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang kung susugod siya ngayon nang walang plano, lalo lamang siyang mawawalan ng pagkakataong makuha si Leo. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa ahas na nasa harap niya. Nang makaalis na sina Tristan at Valerie, dahan-dahang lumabas si Elena mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya si Leo na nakaupo sa sahig, umiiyak ng walang tunog habang nakatingin sa regalong laruan na iniwan ni Valerie. Isang plastik na kotse na sadyang tinanggalan ng gulong bago ibigay. Agad na nilapitan ni Elena ang bata at niyakap ito ng mahigpit. "Hush! Narito na si Mama. Ibig kong sabihin, narito na ako," bulong ni Elena habang pinupunasan ang mga luha ni Leo. Pagkatapos pakalmahin ang bata, nagpatuloy si Elena sa kanyang trabaho. Inutusan siyang linisin ang opisina ng head ng orphanage dahil may gaganaping pulong kinabukasan. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa ibabaw ng mesa, hindi sinasadyang nasagi niya ang isang folder na nakatago sa ilalim ng mga luma at makakapal na libro.
Nalaglag ang folder at kumalat ang mga papel sa sahig. Dali-daling niligpit ni Elena ang mga ito, ngunit natigilan siya nang mabasa ang isang sulat kamay na resibo na may pirma ni Valerie. Ito ay isang lihim na kasunduan. Nakasulat doon na buwan-buwan ay nagbabayad si Valerie ng malaking halaga sa head ng orphanage, hindi para sa donasyon, kundi para sa isang tiyak na instruksyon. Siguraduhing hindi lalusog ang bata, limitahan ang pagkain, at hayaan itong mamuhay sa takot hanggang sa kusa itong mawala sa sistema. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hawak ang papel na yon. Ang bawat salita ay tila isang patunay ng impyernong binuo ni Valerie para sa kanyang anak. Ngayon ay mayroon na siyang armas, ngunit alam niyang kailangan niya pa ng mas matibay na ebidensya para tuluyang mapabagsak ang kuta ng mga De La Vega. Bakit parang may matinding takot sa mga mata ni Valerie tuwing titingin si Tristan kay Leo? Mayroon pa bang ibang lihim na pilit itinatago ang babaeng ito maliban sa kanyang kalupitan? Ang bawat pintig sa dibdib ni Tristan ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang katinuan. Sa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina, tinitigan niya ang kanyang sariling braso. Ang bituin na marka na tila nanunuya sa kanya. Ang imahe ng bata sa gitna ng apoy. Ang mga matang puno ng lungkot at ang parehong marka sa balat nito ay hindi siya hinahayaang makatulog. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang personal na vault. Sa likod ng mga dokumento ng kumpanya at mga titulo ng lupa, kinuha niya ang isang lumang itim na folder. Ito ang mga ebidensyang ibinigay ni Valerie 5 taon na ang nakalipas. Ang resulta ng DNA test na nagsasabing hindi niya anak ang dinadala ni Elena at ang mga ulat ng pagnanakaw. Noong panahong iyon, bulag siya sa galit at sa utang na loob kay Valerie, kaya tinanggap niya ang lahat ng walang tanong. Ngunit ngayon, ang bawat letra sa papel ay tila nagbabago ng anyo sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, sa isang maliit at madilim na silid sa isang barong-barong malapit sa riles ng tren, nakaupo si Elena, kaharap ang isang pamilyar na mukha. Si Nanay Rosa, na ilang buwan na ring nakalaya, ay hinawakan ng nanginginig na kamay ni Elena. Ang amoy ng murang kape at ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas ay hindi nakagambala sa kanilang seryosong pag-uusap. Elena, hindi sapat na nahanap mo si Leo. Mahinang sabi ni Nanay Rosa. Kailangan nating patunayan na ang lason ay nanggaling sa bibig ng ahas na yon. Naalala mo ba ang doktor na naglabas ng resulta ng test mo sa loob ng piitan? Si Dr. Mendoza, balita ko. Bigla siyang yumaman pagkatapos mong makulong at nagtayo ng sariling klinika sa probinsya. Nagtagis ang mga bagang ni Elena. Ang bawat impormasyong ibinibigay ni Nanay Rosa ay tila isang bala na kanyang iniipon. Hahanapin ko siya, Nanay Rosa. Sisiguraduhin kong luluhod siya sa harap ng katotohanan. Hindi ako titigil hanggang hindi ko na ibabalik ang dangal ko at ang buhay ng anak ko. Sa mansyon ng mga De La Vega, pumasok si Valerie sa silidaklatan habang may dalang isang baso ng gatas. Ang kanyang mga hakbang ay tila banayad na sayaw, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmamasid. Nakita niya si Tristan na nakatitig sa isang lumang litrato. Sweetheart, bakit gising ka pa? Masyado ka yatang nag-iisip tungkol sa sunog, sabi ni Valerie sa kanyang pinakamatamis na boses habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Tristan. Tiningnan ni Tristan ang litrato sa kanyang kamay. Iyon ay kinuha noong unang anibersaryo nila ni Elena. Sa litratong iyon, ang kanyang ngiti ay abot hanggang sa mga mata, isang uri ng kaligayahan na hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon kasama si Valerie. Napansin niya ang pagkakaiba. Ang kanyang ngiti ngayon sa tabi ni Valerie ay tila isang obligasyon, isang maskarang gawa sa pagod at utang na loob. Valerie, tawag ni Tristan. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na gabi. Sigurado ka ba na ang lahat ng ebidensya laban kay Elena noon ay totoo? Wala bang kahit anong pagkakamali? Natigilan ang kamay ni Valerie sa balat ni Tristan.
Ang kislap ng takot ay mabilis na dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapait na luha. Bakit mo itinatanong yan? Tristan, ako ang nandoon noong iniwan ka niya. Ako ang nagsalba sa kumpanya mo. Gusto mo bang sabihin na nagsisinungaling ako sa iyo sa loob ng 5 taon? Ang pag-iyak ni Valerie ay tila isang rehearsed na eksena sa isang dula. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tristan ang isang kakaibang pagkasuya. Ang bawat hikbi nito ay tila isang ingay na nais niyang takasan. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga nasirang gamit sa ampunan, isang lalaking nakauniforme ng courier ang lumapit sa opisina. Siya ay lihim na inutusan ni Tristan. Sa kabilang dulo, sa loob ng isang madilim na sasakyan, hinihintay ni Tristan ang tawag. "Sir, nakuha ko na ang kailangan nyo," bulong ng lalaki sa kabilang linya. Hawak ng lalaki ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay may isang suklay na kinuha mula sa higaan ni Leo. Isang suklay na may ilang hibla ng buhok ng bata. Kasabay nito, kinuha rin ni Tristan ang sarili niyang suklay. "Dalhin mo yan diretso sa laboratorio. Huwag kang dadaan sa kahit kanino. At siguraduhin mong walang makakaalam, lalo na si Valerie." Utos ni Tristan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Habang pinagmamasdan niya ang hibla ng buhok sa loob ng plastik, naramdaman ni Tristan ang isang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likod. Alam niyang ang resultang ito ay maaaring magpabagsak sa buong mundong binuo niya sa loob ng 5 taon. Ngunit higit sa lahat, natatakot siya sa katotohanang kung ang batang iyon ay kanyang ngang anak, ay nagawa niyang itapon sa impyerno ang kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Nasaan ang orihinal na CCTV footage ng araw na sinasabing nagnakaw si Elena? Bakit tila nawala ito sa record ng pulisya ng ganoon na lamang kabilis? Huwag kang matakot, anak. Narito na ang iyong ina. Hinding-hindi na kita iiwan muli sa gitna ng dilim. Ang malambing at basag na boses na yon ay tila isang multong humaplos sa pandinig ni Tristan habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo ng Providence Orphanage. Huminto siya. Ang kanyang hininga ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. Ang boses na yon, ang tonong yon na puno ng pait, ngunit umaapaw sa pagmamahal, ay ang himig na 5 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Dahan-dahan niyang sinundan ng tunog. Naririnig niya ang marahang pagaspas ng mga dahon sa labas, ngunit sa loob ng maliit na silid sa dulo ng pasilyo, isang mas malalim na musika ang namamayani. Sumilip si Tristan sa maliit na salamin ng pinto. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang maliit na bombilya, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod. Suot ang kupas na uniforme ng tagapaglinis. Nakaupo ito sa gilid ng kama ni Leo. Marahang hinahaplos ang buhok ng bata habang kumakanta ng isang oyayi. Ang oyayi ng kanilang nakaraan. Iyon ang eksaktong kanta na kinakanta ni Elena sa kanya tuwing hindi siya makatulog dahil sa bigat ng trabaho sa kumpanya. Iyon ang himig na ipinangako nilang ituturo sa kanilang magiging anak. Naramdaman ni Tristan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ligaw na ibon na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Ang bawat nota ng kanta ay tila isang paalala ng bawat pagkakamaling nagawa niya. Gusto niyang buksan ang pinto. Gusto niyang tawagin ang pangalan ng babae, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. "Elena?" Bulong ni Tristan. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Tila naramdaman ng babae ang kanyang presensya. Bahagyang tumigil ang pag-awit nito at dahan-dahang lumingon. Ngunit bago pa makita ni Tristan ang buong mukha nito, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng isang gwardiya sa kabilang dulo ng hallway ang bumasag sa sandali. "Sir Tristan, may kailangan po ba kayo rito sa oras na ito?" Tanong ng gwardiya. Ang tunog ng mga susi na nagkakalansing sa biwang nito ay tila isang hudyat ng pagbabalik sa realidad.
Mabilis na pinunasan ni Tristan ang kanyang mga mata at tumalikod. Wala. Tinitignan ko lang kung maayos na ang kalagayan ng bata pagkatapos ng sunog. Opo sir. Maayos na po si Leo. Yung bagong cleaner po ang nagbabantay sa kanya ngayon. Mukhang malapit ang loob ng bata sa kanya. Paliwanag ng gwardiya habang binubuksan ang pinto ng opisina para kay Tristan. Pumasok si Tristan sa opisina, ngunit ang kanyang diwa ay naiwan sa silid ni Leo. Hindi siya mapakali. Kinuha niya ang suklay na nakuha niya mula sa higaan ni Leo kanina at inilagay ito sa loob ng isang sobre. Kasabay nito, kinuha rin niya ang isang hibla ng kanyang sariling buhok na nalagas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasara ang sobre. Paglabas niya ng ampunan, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Ngunit ang init ng oyayin ni Elena ay tila nananatili sa kanyang balat. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at tinitigan ang laboratoryong nasa tapat lamang ng gusali ng kanyang kumpanya. 5 taon siyang naniwala sa mga papel na ibinigay ni Valerie. 5 taon siyang naging bulag. Pagkaraan ng 2 araw, habang nasa gitna ng isang board meeting, nakatanggap si Tristan ng isang pribadong mensahe sa kanyang telepono. Ang laboratorio ay tapos na sa pagsusuri. Dali-dali siyang umalis sa pulong. Binaliwala ang mga tawag ng kanyang mga kasosyo at ang nagtatakang tingin ni Valerie. Nang makarating siya sa laboratorio, sinalubong siya ng isang puting sobre. Tila dambuhala ang bigat ng sobreng yon habang hawak niya. Dinala niya ito sa loob ng kanyang sasakyan at ipinarada sa isang tahimik na lugar sa tabi ng dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang pinunit ang gilid ng sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang huling hudyat ng pagbagsak ng kanyang mundo. Kinuha niya ang dokumento sa loob. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap sa ibabang bahagi ng papel sa tapat ng salitang probability of paternity. Nang mabasa niya ang numero, ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. Ang lahat ng hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Binitiwan ni Tristan ang papel at ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang ulo habang ang isang mahaba at masakit na ungol ng pagsisisi ay lumabas mula sa kanyang lalamunan. Paano niya nagawang itapon sa dilim ang kaisa-isang liwanag ng kanyang buhay? Ang bawat letra sa puting papel na hawak ni Tristan ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang paningin. 79 na tuldok, 79%. Probability of paternity, 79.79%. Ang numerong ito na dapat sana ay nagdala ng saya sa anumang ama ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang katinuan. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakasandal sa manibela ng kanyang sasakyan. Ang bawat alaala ng gabing ipinadakip niya si Elena ay tila isang pelikulang mabilis na nagplay sa kanyang isipan. Nakita niya muli ang mga luha ni Elena, ang pagkapit nito sa kanyang binti, at ang pagmamakaawa nito para sa batang nasa sinapupunan. Sa loob ng 5 taon, itinuring niyang basura ang sarili niyang dugo. Sa loob ng 5 taon, hinayaan niyang mabulok sa bilangguan ang kaisa-isang babaeng tapat sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng dashboard. Ang kanyang private investigator ang tumatawag. Sir Tristan, kumpirmado na po. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nahanap na namin si Dr. Mendoza sa probinsya. Umamin siya na binayaran siya ni Miss Valerie ng 5 milyong piso para dayain ang resulta ng DNA test. 5 taon na ang nakalipas. At tungkol sa nawawalang pera ng kumpanya, hindi po yun napunta sa account ni Elena. Ginamit ni Miss Valerie ang isang offshore account sa pangalan ng kanyang pinsan para ilipat ang pondo. Lahat ng ebidensya laban kay Elena ay sadyang itinanim. Binitiwan ni Tristan ang telepono.
Ang tunog ng pagbagsak ng gadget sa carpet ng sasakyan ay tila isang huling hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Napahagulgol siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Elena, anong ginawa ko sa'yo? Ang tanging bulong na lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na punong-puno ng pait at kamatayan. Pagbalik niya sa kanyang opisina sa De La Vega Tower, ang paligid ay tila nagbago ng anyo. Ang bawat gamit sa loob ay tila nanunumbat sa kanyang kamangmangan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Valerie, suot ang isang napakagandang bestidong kulay rosas, may dalang mga katalogo para sa kanilang nalalapit na kasal. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ningning. Ang kanyang mga mata ay tila walang malay sa impyernong binuo niya. "Sweetheart, look at these flower arrangements," masayang sabi ni Valerie habang lumalapit kay Tristan. "I think peonies would be perfect for the altar. Oh, and I talked to the caterer. The lobster will be imported from..." Natigilan si Valerie nang mapansin ang anyo ni Tristan. Nakatalikod ito sa kanya. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang aura sa loob ng silid ay tila naging kasing lamig ng yelo. "Tristan, are you okay? May problema ba sa kumpanya?" Tanong ni Valerie. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ang kanyang instinto ay nagsisimulang magbabala. Dahan-dahang humarap si Tristan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng tiwala at utang na loob kay Valerie, ay ngayon ay puno ng nakakatakot na puot. Ngunit sa kabila ng galit, may isang malamig at misteryosong ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pa kailanman nakita ni Valerie. "Wala, Valerie. Wala namang problema," sabi ni Tristan. Ang boses ay tila isang patalim na dahan-dahang hinahasa sa bato. "Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang magiging kasal natin. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Gusto kong lahat ng tao ay makakita kung sino ka talaga sa araw na yon." Hindi napansin ni Valerie ang matalim na kahulugan sa mga salita ni Tristan. Ang tanging nakita niya ay ang tila pagsang-ayon nito. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kamay ni Tristan ay mahigpit na nakahawak sa sobre ng DNA result, hanggang sa malukot ang papel at maging tila isang basura na handa ng itapon. Paano niya magagawang pagbayarin si Valerie sa paraang hindi nito makakalimutan habang buhay? At nasaan si Elena sa mga sandaling ito? Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng De La Vega Hotel ay nagniningning sa liwanag ng mga dambuhalang chandelier. Ang bango ng libu-libong sariwang peonies at mamahaling wine ay humahalo sa ingay ng tawanan ng mga piling bisita mula sa alta sosyedad. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Valerie, suot ang isang puting bestida na tila gawa sa mga pangarap. Isang obra maestra na puno ng mga kristal na kumikinang sa bawat galaw niya. Sa kabilang banda, si Tristan ay nakatayo sa tabi niya. Suot ang kanyang itim na tuxedo, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Malamig, matigas, at walang buhay. "Ladies and gentlemen," masayang panimula ni Valerie sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid ng may kasamang pagmamalaki. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang pag-iisang dibdib namin ni Tristan, kundi pati na rin ang tagumpay ng aming pamilya. Tristan, salamat sa pagpili sa akin. Salamat sa pagtitiwala na ako ang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Ngumiti ng bahagya si Tristan, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bago tayo magpatuloy, Valerie, meron akong inihandang espesyal na video para sa'yo. Isang pagbabalik tanaw sa lahat ng sakripisyo na ginawa mo para sa akin at sa kumpanyang ito. Namula ang mga pisngi ni Valerie sa tuwa. Inakala niyang ito na ang rurok ng kanyang tagumpay. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom at bumukas ang dambuhalang screen sa likod nila. Ngunit sa halip ng mga romantikong larawan, ang lumitaw ay ang mukha ng isang lalaking nanginginig sa takot, si Dr. Mendoza. "Ako si Dr. Mendoza.
Ang boses ng doktor ay naging sanhi ng biglang katahimikan sa buong ballroom. 5 taon na ang nakalilipas, tumanggap ako ng 5 milyong piso mula kay Valerie para dayain ang DNA test ni Elena de la Vega. Ang bata sa sinapupunan ni Elena ay tunay na anak ni Tristan. Kasunod nito, lumabas sa screen ang isang malinaw na CCTV footage mula sa lumang opisina ni Elena. Kitang-kita kung paano pumasok si Valerie, mabilis na inilagay ang mga bundle ng pera sa drawer ni Elena. At pagkatapos ay kumuha ng mga dokumento upang palabasin na may illegal na transaksyon ng huli. Ang baso ng wine na hawak ni Valerie ay dahan-dahang nulas mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagpapanggap. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat tingin na dati ay puno ng paghanga ay napalitan ng pagkadiri at pangungutya. Tristan, hindi iyan totoo. Gawa-gawa lang yan ng mga kaaway mo. Sigaw ni Valerie. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon habang sinusubukang hawakan ang braso ni Tristan. Mabilis na tinabig ni Tristan ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, ang puot na matagal niyang kinimkim ay sumabog sa kanyang mga mata. Tapos na ang palabas, Valerie. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung paano mo pinatay ang pagkatao ng asawa ko at kung paano mo pinahirapan ang sarili kong anak sa loob ng ampunan. Mula sa gilid ng ballroom, lumabas ang 4 na unipormadong pulis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay naghatid ng panginginig sa buong katawan ni Valerie. Inilabas ng isa sa mga opisyal ang mga posas. Valerie, you are under arrest for perjury, falsification of public documents, and estafa. Malamig na pahayag ng pulis. Hindi! Tristan, pinili mo ako. Ako ang nagligtas sa pamilya mo nung iniwan ka ng lahat. Sigaw ni Valerie habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang magandang bestida ay nagsimulang magusot. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang muka ay naging kasing pangit ng kanyang kalooban. May utang na loob ka sa akin. Tumingin si Tristan sa kanya nang may matinding kasuklam-suklam. Ang utang na loob ko sa iyo ay binayaran ko na ng 5 taon ng aking buhay, Valerie. Pero ang pamilyang sinira mo, iyon ang utang na hinding-hindi mo kayang bayaran. Habang kinakaladkad si Valerie palabas ng ballroom, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala. Naiwan ang nakabibinging katahimikan at ang amoy ng mga bulaklak na tila naging amoy ng isang mabulok na katotohanan. Agad na hinubad ni Tristan ang kanyang mamahaling coat at itinapon ito sa sahig. Wala na siyang pakialam sa kumpanya o sa sasabihin ng mga tao. Mabilis siyang tumakbo patungo sa parking lot. Ang tanging nasa isip niya ay si Leo. Gusto niyang bawiin ang kanyang anak. Gusto niyang lumuhod sa harap nito at humingi ng patawad. Habang nagmamaneho siya patungo sa Providence Orphanage, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang pagsisisi. Nang marating niya ang ampunan, mabilis siyang bumaba at tumakbo patungo sa kwarto ni Leo. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang kinuha ng kanyang paningin ay hindi ang bata, kundi ang isang malinis at walang laman na higaan. Ang maliit na unan ni Leo ay maayos na nakatiklop at sa ibabaw nito ay may isang piraso ng papel. Dahan-dahang kinuha ni Tristan ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga salitang nakasulat doon. Nanginginig ang mga daliri ni Tristan habang binabasa ang bawat salita sa papel na natagpuan niya sa ibabaw ng higaan ni Leo. Hindi iyon galing sa ampunan, kundi isang formal na abiso mula sa isang abogado. Nakasaad doon na dahil sa muling pagbubukas ng kaso at ang pag-amin ng mga saksi, si Elena de la Vega ay formal nang pinawalang sala. At bilang tunay at biolohikal na ina, kinuha na niya ang legal na kustodya ng kanyang anak. Nakuha na niya ang bata. Bulong ni Tristan, ang kanyang boses ay tila isang hangin
na nawalan ng direksyon. Hindi nag-aksaya ng panahon si Tristan. Gamit ang kanyang mga koneksyon, mabilis niyang nahanap ang tirahan ni Elena. Hindi ito isang mansyon o isang marangyang kondo. Matatagpuan ito sa isang masikip na eskinita sa Tondo, sa isang maliit na inuupahang kwarto, sa itaas ng isang tindahan. Ang paligid ay maingay. Amoy usok ng mga sasakyan at malansang tubig mula sa kanal. Ngunit tila doon lang nahanap ni Elena ang kalayaang ipinagkait sa kanya. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, huminto ang mamahaling sasakyan ni Tristan sa tapat ng maliit na bahay. Lumabas siya ng walang payong, hinahayaang mabasa ang kanyang toksido na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Sa itaas, mula sa isang maliit na bintanang may rehas na kahoy, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Dahan-dahan siyang umakyat sa madilim at lumang hagdanang gawa sa kahoy na lumalanggit-ngit sa bawat hakbang. Nang marating niya ang pintuan, natigilan siya. Mula sa maliit na siwang, nakita niya si Elena. Nakaupo ito sa sahig, nakatalikod sa pinto, habang dahan-dahang hinihipan ng isang kutsara ng mainit na sopas para ipakain kay Leo. Ang bata ay nakangiti. Ang mga mata nito ay kumikinang sa kagalakan habang nakikinig sa isang kwentong ibinubulong ng kanyang ina. Iyon ang kapayapaang winasak ni Tristan, 5 taon na ang nakalipas. Isang simpleng eksena ng pagmamahal na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman ng mga De La Vega. Kumatok si Tristan ng 3 beses, mahina at puno ng pag-aalinlangan. Ang tunog ng katok ay tila isang banyagang ingay sa loob ng maliit na silid. Tumigil si Elena sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang mundo ay tila huminto sa pag-inog. Ang tubig ulan ay patuloy na tumutulo mula sa buhok ni Tristan patungo sa sahig, habang si Elena ay nakatayo roon, tuyo, malinis, at may mga matang kasing tigas ng semento. Wala nang luha sa mga mata ni Elena, wala nang pagmamakaawa. Tanging isang malalim at nakakatakot na kawalan ng pakiramdam. Biglang napaluhod si Tristan sa harap ng pintuan. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay nagparating ng sakit na masigit pa sa pisikal. Elena, patawarin mo ako. Hikbi ni Tristan, ang kanyang noo ay nakasayad sa sahig. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung gaano ako naging bulag at masama. Parang awa mo na. Hayaan mong bumawi ako sa inyo ni Leo. Ibibigay ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa'yo. Tumingin si Elena sa kanya mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang emosyon, hindi galit, hindi awa, kundi isang uri ng pagkasuklam na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Wala ka nang kailangang ibalik, Tristan, malamig na sabi ni Elena. Ang boses niya ay tila isang patalim na dahan-dahan nang mapurol dahil sa pagod. Ang Elenang pinasikipan mo ng hininga sa loob ng 5 taon. Patay na siya. Namatay siya sa loob ng selda habang tinatawag ang pangalan mo at walang sumasagot. Elena, please. Pagsamo ni Tristan habang sinusubukang hawakan ang dulo ng damit ni Elena. Mabilis na umatras si Elena. Huwag mong dungisan ang bahay ko ng iyong pagsisisi, Tristan. Ang perang alok mo ay hindi kayang bayaran ng bawat gabi na umiyak si Leo dahil sa gutom sa ampunan. Hindi niyan kayang bayaran ng bawat latay na tinanggap niya dahil sa utos ng babaeng pakakasalan mo sana ngayong gabi. Lumingon si Elena sa loob at tinignan ng kanyang anak na nagtatakang nakatingin sa pintuan. Umalis ka na. Baka matakot ang anak ko. Sa isang estrangherong katulad mo, ang kailangan ni Leo ay isang ina na hindi siya tinalikuran, hindi isang amang naalala lang siya nang lumabas na ang katotohanan. Sa isang marahas ngunit tahimik na kilos, isinara ni Elena ang pinto. Ang tunog ng paglak ng pinto ay umaling-awngaw sa buong pasilyo, tila isang huling hatol na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Naiwan si Tristan sa labas.
nakaluhod sa gitna ng dumi at dilim ng pasilyo habang patuloy na naririnig ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling kamay at sa unang pagkakataon, naisip niya, may mga pagkakamali ba talagang hindi na kayang burahin ng anumang halaga ng luha? Hindi sapat ang salita para hugasan ang mantsa ng 5 taong pagdurusa. Alam ni Tristan na ang bawat patawad na lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang walang kwentong barya sa harap ng bundok ng utang na kailangan niyang bayaran. Kaya naman, 1 linggo matapos ang gabi ng ulan, ginawa ni Tristan ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ipinasa niya ang pamamahala ng De La Vega Group sa kanyang nakababatang kapatid. Hubad ang kanyang mamahaling tuxedo at iniwan ang kanyang sports car, lumipat si Tristan sa isang maliit na paupahang kwarto sa kabilang kanto ng tinitirhan ni na Elena. Ang tanging dala niya ay iilang piraso ng damit at ang determinasyong hindi aalis hanggat hindi niya nasisiguradong ligtas at payapa ang mag-ina. Araw-araw, bago pa magliwanag, ang tunog ng walis tingting sa kalsada ang nagiging hudyat ng kanyang presensya. Palihim niyang nililinis ang tapat ng bahay ni na Elena. Kapag may nakita siyang sirang tubo ng tubig na sumisirit at nagiging sanhi ng putik sa daraanan ni Leo, kukuha siya ng mga kagamitan at aayusin ito ng walang imik. Sa bawat pagod at pawis na tumatulo sa kanyang noo, pakiramdam ni Tristan ay dahan-dahang nababawasan ang bigat ng kanyang kasalanan. Isang hapon, habang naglalakad si Elena pauwi, galing sa trabaho bitbit ang ilang supot ng groceries, napansin niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakatalikod. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt at maong, abala sa pag-aayos ng luma, at kinakalawang na rehas sa hagdanan ng kanilang inuupahan. Alam ni Elena na si Tristan iyon. Ang bawat kilos nito, ang hugis ng kanyang mga balikat, ay kabisado ng kanyang gunita. Ngunit sa halip na lumapit, nagpatuloy si Elena sa paglalakad ng diretsyo. Tila ba ang lalaking iyon ay isa lamang anino na walang puwang sa kanyang realidad. Narito ang mga prutas para kay Leo. Mahinang bulong ni Tristan nang dumaan si Elena sa tabi niya. Inilapag niya ang isang supot ng sariwang dalandan sa ibabaw ng maliit na mesa sa labas ng pinto. Hindi tumigil si Elena. Hindi namin kailangan ng limos mula sa iyo, Tristan. Ang tanging sagot niya bago tuluyang pumasok at isara ang pinto. Sa kabila ng mga salitang iyon, hindi sumuko si Tristan. Gabi-gabi, nananatili siyang gising sa tapat ng kanilang eskinita, tila isang tapat na bantay. Isang gabi, isang grupo ng mga lasing at nanggugulo ang pumarada sa tapat ng tindahang pinagtatrabahuhan ni Elena. Nagsimula silang magbitiw ng mga bastos na salita habang nagliligpit si Elena ng mga paninda. "Hoy miss, ang ganda mo naman para maging tindera lang. Halika rito, samahan mo kaming uminom." Sigaw ng isa sa mga lalaki habang pilit na hinahawakan ang braso ni Elena. Bago pa man makasagot si Elena, isang kamay ang mabilis na humarang. Si Tristan, ang kanyang mga mata ay walang takot, ngunit wala ring bakas ng dating pagmamataas. "Bitawan mo siya." Ang boses ni Tristan ay tila isang malalim na dagundong ng kulog. "Sino ka ba? Huwag kang makialam dito." Ang isang lalaki ay nagpakawala ng isang malakas na suntok na tumama sa panga ni Tristan. Tumalsik si Tristan sa gilid. Tumama ang kanyang ulo sa gilid ng estante ng tindahan. Ngunit hindi siya gumanti. Hindi siya lumaban ng marahas. Tumayo siya muli at humarang sa harap ni Elena. Hinahayaan ang sarili na maging kalasag. Tinanggap niya ang bawat sipa, ang bawat suntok ng mga lalaki nang hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Ang kanyang tanging layunin ay hindi makaalis ang mga ito patungo sa kinaroroonan ni Elena. Nang sa wakas ay magsawa ang mga lalaki at umalis na tila mga asong bahag ang buntot, naiwan si Tristan na nakasalampak sa semento, duguang ang labi at namamaga ang mga mata.
Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang kanyang puso, na dati ay tila bato, ay nakaramdam ng isang bahagyang panginginig. Tinitigan niya si Tristan na nahihirapang huminga sa sahig. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang Tristan na tinalikuran ang lahat ng kanyang kapangyarihan para lamang sa isang maliit na proteksyon. Walang sinabi si Elena. Pumasok siya sa loob ng tindahan at lumabas makalipas ang ilang sandali. Inilapag niya ang isang maliit na bote ng betadine at isang pack ng band-aid sa ibabaw ng isang upuang kahoy malapit kay Tristan bago siya tuluyang tumalikod at naglakad pa uwi. Para kay Tristan, ang maliit na bote na yon ay mas mahalaga pa sa lahat ng parangal na natanggap niya sa kanyang kumpanya. Iyon ang unang hudyat na marahil sa kabila ng makapal na yelo, may isang maliit na butas na nagsisimulang mabuo. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Habang naglalaro si Leo sa labas ng kanilang bahay, kinabukasan, ang tunog ng isang mabilis na motorsiklo na nawalan ng preno ang biglang bumasag sa katahimikan ng eskinita. Ang sasakyan ay diretsong patungo sa kinaroroonan ng bata. Ang hapon na yon ay tila isang nakatigil na sandali sa ilalim ng nagbabagang araw. Nakaupo si Leo sa tapat ng kanilang pintuan, masayang nilalaro ang isang maliit na kotseng kahoy na ginawa ni Tristan para sa kanya. Ang tawa ng bata ay tila isang musika na nagbibigay buhay sa tuyot na eskinita. Ngunit sa isang iglap, ang himig ng kagalakan ay napalitan ng isang nakakangilong tunog. Ang ugong ng isang mabilis na motorsiklo ay umaling-awngaw mula sa kanto. Nawalan ito ng kontrol, ang mga gulong ay pilit na kumakapit sa madulas na semento, ngunit lalo lamang itong bumibilis patungo sa kinaroroonan ng bata. "Leo! Alis dyan!" Ang sigaw ni Elena mula sa bintana ay punong-puno ng matinding sindak. Ngunit ang bata ay tila napako sa kanyang kinalalagyan. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatitig sa paparating na panganib. Hindi nag-isip si Tristan. Mula sa kanyang pwesto sa tapat ng kalsada, mabilis siyang kumilos na tila isang kidlat. Sa isang iglap, naramdaman ni Elena ang paghinto ng kanyang mundo. Nakita niya kung paano itinulak ni Tristan si Leo patungo sa isang tumpok ng mga sako ng bigas, inilalayo ang bata sa tiyak na kamatayan. Ngunit sa pagligtas na yon, walang puwang si Tristan para sa sarili niyang kaligtasan. Ang marahas na pagtama ng bakal ng motorsiklo sa katawan ng tao ay naghatid ng isang tunog na hinding-hindi malilimutan ni Elena. Tumalsik si Tristan ng ilang metro, ang kanyang katawan ay gumulong sa magaspang na semento bago tuluyang huminto sa tabi ng isang posteng kuryente. "Tristan!" Ang sigaw ni Elena ay tila isang pagpunit sa langit. Mabilis siyang tumakbo pababa. Ang kanyang mga paa ay tila hindi sumasayad sa lupa dahil sa takot. Nang marating niya ang kalsada, nakita niya si Leo na umiiyak. Ngunit ligtas, walang kahit anong sugat. Ngunit si Tristan ay nakahandusay, hindi gumagalaw, at ang dugong kulay pula ay dahan-dahang kumakalat sa tuyong semento, nagmumula sa kanyang ulo at braso. "Tristan, gumising ka! Tristan, huwag kang aalis!" Hikbi ni Elena habang kinakarga ang ulo ng lalaki sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pilit na iniiwasan ang bawat dampi ni Tristan, ay ngayon ay mahigpit na nakahawak sa dugo ang pisngi nito. "Parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan." Ang biyahe patungo sa ospital ay tila isang walang katapusang bangungot. Sa loob ng ambulansya, hawak ni Elena ang malamig na kamay ni Tristan. Ang bawat patak ng dugo sa kanyang damit ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong ginawa ni Tristan sa nakalipas na mga araw. Ang paglilinis ng kalsada, ang pagtanggap ng mga suntok, at ngayon, ang pag-aalay ng sariling buhay para sa kanilang anak. "Mama, bakit po natutulog si Tito?" Tanong ni Leo sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa laylayan ng damit ni Elena. "Ligtas po ba siya?"
Iniligtas niya po ako, Mama. Hindi makasagot si Elena. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ang kanyang anak habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa maputlang mukha ni Tristan. Doon, sa gitna ng amoy ng gamot at tunog ng mga makinang tumutulong sa paghinga, naramdaman ni Elena ang huling piraso ng yelo sa kanyang puso na tuluyang natunaw. Ang galit na iningatan niya sa loob ng 5 taon ay tila naging abo sa harap ng duguang katawan ng lalaking minsan ay naging mundo niya. Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod si Tristan sa operating room. Ang paligid ay naging magulo. Ang mga nurse at doktor ay nagmamadali habang ang tunog ng mga gulong ng stretcher ay mabilis na lumalayo sa paningin ni Elena. Naiwan si Elena sa labas ng pintuan, nakatitig sa ilaw na nagsasabing inoperation. Napaluhod siya sa sahig ng ospital. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng 5 taon, tinawag niya ang pangalan ng Diyos nang may tunay na pagsamo. Huwag po muna ngayon. Huwag niyo po siyang kuhanin sa amin. Bulong niya sa gitna ng katahimikan ng hallway. Lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kailangan natin ng dugo. Marami siyang nawalang dugo dahil sa internal bleeding. Mayroon ba sa inyong kapareho ng kanyang type? Ako po. Ang anak ko po. Nauutal na sabi ni Elena. Kuhanin niyo ang sa akin. Kuhanin niyo ang lahat. Iligtas niyo lang siya. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Habang hinihintay ang balita, naramdaman ni Elena ang pagod na tila dambuhalang bigat na dumadagan sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapikit, ang tunog ng isang mahabang babala mula sa loob ng kwarto ni Tristan ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ay biglang nagbago. Mula sa regular na tunog, ito ay naging isang mahaba at diretsyong tono. Isang hudyat na ang puso ni Tristan ay tumigil na sa pagtibok. Sir, nawawalan tayo ng pulse. Charge to 200, clear! Ang boses ng doktor ay narinig mula sa loob. Napahawak si Elena sa salamin ng pinto. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang pinapanood ang mga doktor. Napilit na binubuhay ang lalaking tanging hangad lang ay ang kanyang patawad. Sa gitna ng nakabibinging tunog ng flatline, isang hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang hikbi ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang pagmamahal sa sandaling tila huli na ang lahat. Ang nakabibinging tunog ng mahabang linya sa monitor ay dahan-dahang napalitan ng isang mahina ngunit regular na pintig. Sa loob ng kwartong yon, naamoy gamot at balot ng puting liwanag, tila muling bumalik ang hininga ng mundo. Ang bawat muling pagtibok ng puso ni Tristan ay tila isang himala na ipinagkaloob ng langit sa gitna ng desperasyon. Lumipas ang 3 araw bago tuluyang imulat ni Tristan ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay ang puting kisame at pagkatapos ay ang pamilyar na amoy ng preskong sampagita. Nang dahan-dahan niyang itagilid ang kanyang ulo, nakita niya si Elena. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang higaan, nakayuko at mahimbing na natutulog, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa nanginginig pang kamay ni Tristan. Naramdaman ni Tristan ang isang matinding init sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya, narito pa rin ang babaeng ito. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang hapdi sa kanyang katawan ay nagpaalala sa kanya ng naganap na aksidente. Gayunpaman, ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa kapayapaang naramdaman niya sa sandaling iyon. Bahagyang nagising si Elena. Nang makita niyang gising na si Tristan, ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha, hindi ng pighati, kundi ng labis na pasasalamat. Tristan, salamat sa Diyos, gising ka na, bulong ni Elena. Ang boses niya ay tila isang banayad na haplos sa katahimikan. Elena, I'm sorry for everything, mahinang sagot ni Tristan. Ang boses ay paos at halos hindi lumalabas. Hinawakan ni Elena ang pisngi ni Tristan. Ang kanyang daliri
ay dahan-dahang pinunasan ang luhang dumaloy mula sa mga mata ng lalaki. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan ngayon, Tristan. Ang mahalaga, narito ka. Iniligtas mo ang anak natin. Higit pa sa sapat ang ginawa mo para patunayan na karapat-dapat kang bigyan ng pagkakataon. Does this mean pinapatawad mo na ako? Tanong ni Tristan nang may halong kaba. Tumingin si Elena sa malayo, sa bintanang nagpapakita ng pagsisimula ng paglubog ng araw. Ang pagpapatawad ay hindi isang pakiramdam, Tristan. Ito ay isang desisyon at pinili kong magpatawad hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayaw ko nang mabuhay sa galit. Para kay Leo at para sa sarili ko, pipiliin nating magsimula muli. Ngunit kailangan nating dahan-dahanin ang lahat. Isang buwan ang lumipas. Ang sugat sa katawan ni Tristan ay dahan-dahang naghilom, ngunit ang sugat sa kanyang kaluluwa ay patuloy na ginagamot ng bawat sandaling kasama niya ang kanyang pamilya. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa maliit na balkonahe ng kanilang bagong inuupahang bahay, isang bahay na simple ngunit puno ng liwanag, kinuha ni Tristan ang isang maliit at lumang kahon mula sa kanyang bulsa. "Elena, meron akong gustong ibalik sa'yo," sabi ni Tristan. Pagbukas ni Elena sa kahon, natigilan siya. Doon, maayos na nakatupi, ay ang maliit na puting medyas ng sanggol, ang medyas na nahulog sa sahig noong gabing arestuhin siya 5 taon na ang nakalipas. "Itinago ko ito," pag-amin ni Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Noong mga panahong galit ako, tinitignan ko ito at naisip na baka nagkamali ako. Ito ang nagsilbing paalala ko na kahit anong mangyari, may bahagi ng ating nakaraan na hinding-hindi ko kayang itapon. Ngayon, gusto kong ikaw na ang magtago nito." Naramdaman ni Elena ang isang mainit na bugso ng damdamin. Kinuha niya ang medyas at hinawakan ito ng mahigpit. "Salamat, Tristan." Dahan-dahang isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Tristan. Naramdaman niya ang matatag na tibok ng puso ng lalaki, ang init ng kanyang katawan, at ang katiyakan ng kanyang presensya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang banayad na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanilang buhok. Hindi nagtagal, naramdaman ni Elena ang isang malambot at maingat na halik sa kanyang noo mula kay Tristan. Isang halik na hindi naghahanap ng anuman, kundi nagpapahayag lamang ng paggalang at pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa paligid nila ay tila isang kumot na bumabalot sa kanilang sugatang puso. Sa loob ng bahay, mahimbing na natutulog si Leo. Ang kanyang paghinga ay regular at payapa. Sa labas, ang 2 taong muling nahanap ang isa't isa. Sa gitna ng unos ay nananatiling magkahawak ang kamay, pinagmamasdan ang mga unang bituin na lumilitaw sa langit. Hindi man perpekto ang kanilang simula, at may mga peklat man na mananatili habang buhay. Alam ni Elena na sa piling ng isa't isa, ang bawat umaga ay magiging isang bagong pagkakataon upang muling mabuhay sa pag-ibig. Ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng puno ng nara sa bakuran, naghahatid ng mga batik-batik na liwanag sa sahig ng maliit ngunit malinis na beranda. 1 taon na ang lumipas mula nang huling maramdaman ni Elena ang lamig ng ulan sa kanyang balat. At sa umagang ito, ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng bagong timplang kape at ang kapayapaang matagal niyang ipinanalangin. Sa loob ng bahay, naririnig ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang inilalapag sa mesa at ang mahinang paghigop ng higit na mainit na sabaw. Si Tristan, na hindi na nakasuot ng mamahaling tuxedo, kundi isang simpleng t-shirt na puti, ay abala sa paghahanda ng baon ni Leo para sa eskwela. Wala na ang bakas ng pagiging mapagmataas na CEO sa kanyang mga mata. Ang natira ay ang anyo ng isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na kayamanan sa gitna ng pagpapakumbaba. "Mama, tignan niyo po ang drawing ko,"
Sigaw ni Leo habang tumatakbo patungo sa veranda. Ipinakita ng bata ang isang papel kung saan may 3 taong magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ngumiti si Elena at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang batang dati ay tinatawag na batang basura ay ngayon ay puno na ng buhay. Ang mga pisngi ay mapula at ang mga mata ay laging may kislap ng kagalakan. Napakaganda, anak. Ilalagay natin yan sa dingding para makita nating lahat araw-araw. Dahan-dahang lumapit si Tristan at tumayo sa likod ni Elena. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Isang kilos na puno ng pag-iingat at paggalang. Naramdaman ni Elena ang tibok ng puso ni Tristan at sa pagkakataong ito, hindi na siya lumalayo. Ang bawat haplos ay tila isang gamot sa mga latay ng nakaraan. Nabalitaan nila kamakakailan na si Valerie ay tuluyan ng nabulok sa loob ng selda. Ang mismong selda kung saan niya ipinatapon si Elena 5 taon na ang nakalipas. Balita ring nawala na ito sa sariling katinuan. Paulit-ulit na tinatawag ang mga pangalang hindi na sumasagot. Biktima ng sarili niyang mga lason at kasamaan. Para kay Elena, wala na siyang nararamdamang puot. Ang katarungan ay natapos na sa sandaling muli niyang nayakap ang kanyang anak. Tumingin si Elena sa kanyang mga kamay. Dati, ang mga ito ay nakagapos sa malamig na bakal. Ngayon, ang mga ito ay may mga mantsa ng lupa dahil sa pag-aalaga ng kanilang maliit na garden. Naisip niya ang kanyang paglalakbay mula sa dilim ng piitan patungo sa liwanag ng muling pag-asa. Ang tunay na pagpapatawad na pagtanto ni Elena ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa lahat ng sakit. Ito ay ang matapang na desisyon na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ng iyong bukas. Ito ay ang pagbibigay ng espasyo sa puso para sa bagong simula, kahit na may mga peklat na mananatili habang buhay. Ang mga peklat na yon ay hindi na tanda ng kahihiyan, kundi mga medalya ng kanyang katatagan bilang isang ina. Handa na ba kayo? Tanong ni Tristan habang kinitilang isang maliit na bulaklak sa gilid at inilagay ito sa likod ng tenga ni Elena. Oras na para itanim ang huling punla para sa araw na ito. Sabay-sabay na nagtungo ang tatlo sa gitna ng kanilang bakuran. Doon, sama-sama nilang hinawakan ang isang maliit na punong kahoy at maingat itong itinanim sa malambot na lupa. Ang tunog ng tawanan ni Leo at ang mahinahong pag-uusap ni Tristan at Elena ay humahalo sa huni ng mga ibon sa paligid. Habang pinagmamasdan ni Elena ang kanyang pamilya, alam niyang ang unos ay tuluyan ng lumipas. Ang umagang ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang mahabang kwento ng pighati, kundi ang unang pahina ng isang buhay na puno ng katotohanan, katarungan, at wagas na pag-ibig. Sa piling ng bawat isa, nahanap nila ang kanilang tahanan, isang tahanang binuo mula sa mga guho ng pagkakamali at pinagtibay ng kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang araw ay patuloy na tumataas, nagbibigay ng liwanag sa isang mundong muling naging maganda sa paningin ng isang inang hinding-hindi sumuko.